Napag-usapan natin ang patungkol sa pagka-realize nitong sila Rimuru na ngayon dalawang Michael na ang kanilang kalaban. Ang isa ay yung Michael mismo at ang isa naman ay yung Manas na naka kay Feldway. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Pasensya na nga pala guys, hindi ako nakapag-upload ng mga nakaraan. Nagkasakit kasi ako, kaya hindi ko kinaya mag-produce ng mga videos. Pero ngayon okay na naman, kaya balik na tayo sa continuation ng volume. So para nga matalo ni Rimuru itong Phantom King na sa Feldway, kailangan niya muna makahanap ng way para ma-penetrate ang castle guard nito. Kasi kahit na user ka pa ng ultimate skill, hindi mo ito may penetrate. Kaya ngayon napaka-limited lang talaga ng mga tao sa may side nitong sila Rimuru na kayang tumapat kina Michael at Feldway. Sabi ni Rimuru hindi daw gumana ang ginawa niyang atake kanina. Pero ngayon mas magaan na daw ang pakiramdam niya kasi ngayon mas naiintindihan niya na kung bakit hindi nga ito gumana. Dahil daw pala ito sa castle guard. Naikwento daw sa kanya nitong si Felgrind ang patungkol sa may castle guard na ito na ang strength ng barrier nito nakadepende sa loyalty ng mga followers niya. Nung si Rudra ang meron nito napaka-invincible nitong si Rudra kasi napakarami niya mga imperial subjects. Ruler nga kasi siya ng isang buong empire. Pero ibang case ngayon nitong si Feldway kasi hindi naman loyal kay Feldway ang mga imperial subjects. Ang mga loyal kay Feldway ay yung mga phantoms, kaya medyo hindi nagigilty itong si Rimuru kung kakailanganin niyang ubusin itong mga phantoms na ito. Actually kahit nga mga tao pa yung loyal kay Feldway hindi na si Rimuru kasing naive ng dati. Papatay na siya kung kinakailangan kasi kung nagkataon na yung mga tao sa empire ay loyal pa kay Feldway hindi si Rimuru mag-hold back at papatayin niya ang lahat ng mga tao na loyal nga dito kasi naniniwala itong si Rimuru na para makamit nila ang kanilang ideal world may kailangan talaga silang gawin ng mga sacrifices. Aware na dito itong si Rimuru pero medyo may kirot pa rin sa kanya kapag pinatay niya ang mga human beings. Mabuti na lang talaga at mga phantoms nga itong mga ito. Ang mga phantoms na ito ay mga invaders kaya talagang napaka-justified nitong si Rimuru kung ubusin niya man itong mga ito. Dahil sa paningin nitong si Rimuru ngayon self-defense itong ginagawa niya. Nauna silang umatake kaya dapat prepared sila sa consequences ng kanilang mga actions. Ngayon nai-discuss na nila Rimuru ang kanilang mga enemies. Ang natitira na lang na hindi pa nadidiscuss itong si Jahil. Nagtanong itong si Rimuru patungkol nga dito at itong si Benimaru ang nagreply sa kanya. Sabi ni Benimaru ito daw ang katapat niya kanina. To be honest daw napakalaki na ng kanya naging improvement pero hindi pa rin daw siya halos makasabay sa may kalaban niya na ito. Napakalakas daw nitong si Jahil. Ang dahilan daw kung bakit siya nakasurvive kanina dahil parehas kasi sila ng attributes. Hindi kasi gumana kay Benimaru ang mga fire attacks nitong si Jahil sa kanya dahil fire nga din ang attributes nitong si Benimaru. Itong si Benimaru palaging merong cool personality. Napaka-rare niya na mag-admit ng pagkatalo pero this time talagang sinasabi niya na malakas nga itong kanya naging opponent. Muntik na talaga siyang matalo kanina pero good thing na nakita nitong si Rimuru dito na intact pa rin ang confidence nitong si Benimaru. Hindi siya nawala ng pag-asa at actually nangako pa nga siya na sa susunod daw na makatapat niya uli si Jahil hindi na ito mananalo sa kanya. Pero paano nga kaya yun may overcome nitong si Benimaru? Almost 4 na beses na mas mataas ang value nitong si Jahil compared sa kanyang value. Ang slight advantage nitong si Benimaru sa skill ay hindi enough para mapabaliktad ang laban. Mukhang kailangan niya talaga na mag-train ng sobra para maikip niya ang kanyang pinitawang pangako. Pero even then, parang napaka-imposible pa rin. Ito ang tingin nitong si Rimuru. Pero parang may tiwala si Shell kay Benimaru. Nakikita ni Shell na as long as dedicated ito, kaya nitong ma-achieve ang kanyang gustong resulta. Then nagsalita naman itong si Guy Crimson. Sabi niya kay Benimaru, ganun daw dapat. Wag daw itong mawawala ng tiwala sa kanyang sariling abilities. Mukhang nagustuhan rin itong si Guy Crimson, itong si Benimaru dito. Kasi nakikita ni Guy ang kanyang malaking potential. Then nagpaliwanag itong si Guy Crimson sa kanila na meron daw siyang naalala na itong Jahil daw na pangalan familiar sa kanya kasi ito daw pala yung bastard na nagsamon sa kanya dito. Then nagreply dito itong si Lorraine at Misery. Sabi ni Misery ito daw yung low-life bastard na tinatawag ang kanyang sarili na The Great Magician. Ito daw yung head dati ng The Great Magic Empire. Then sabi naman ni Rain ito daw ay isang hayuman na ginawa ng Divine Ancestor. Sa tingin daw ni Rain maging yung Divine Ancestor ay kinoconsider itong failures sa kanyang mga creation
conditions dahil daw sa napakalala na mental problems nito. May nai-recall din dito itong si Rimuru na meron siyang nabasa patungkol dito sa mga libro. Itong si Jahil pala ay nakasulat talaga sa may kasaysayan sa may libro na nakita niya sa may Ingrasya. Hindi inimention ang pangalan nitong si Jahil, pero ito daw yung reckless na ruler na nag-unleash ng mga pinakamalala ng mga demon sa mundo. And when I say na pinakamalala, ang tinutukoy ko dito ay yung mga primordials na katulad nitong sila kay Crimson at Diablo. Nagkaalala daw dati itong si King Gazelle at itong si Elmesha patungkol nga dito. Pero ngayon, hindi na ito sa kanila problema dahil ang mga malalalang demons na tinutukoy nila naging kakampi na. Then biglang nagkaroon dito ng isang kaguluhan kasi biglang nagkaroon ng hindi magkatugma ng mga information. Ito ay patungkol nga kay Jahil kasi nag-reply itong si Kagali dito na itong si Jahil daw ang kanyang tatay at ito daw ay isang high elf. Pero nag-reply naman dito itong si Sylvia na hindi daw yun pwede kasi umamin daw ito sa kanya na ito daw ay isang high human kasi magkakolig nga silang dalawa dati. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.